So pag-usapan naman natin ngayon yung mga bagay na nararanasan o pwedeng sabihing nararamdaman na rin ng isang lalaki sa inyong relasyon oras na hindi ka talaga nagpaparamdam. Sabihin natin na nag-no contact rule kayo, lumayo kayo, umiwas kayo, hindi na kayo nagparamdam, hindi na kayo nag-update, hindi na kayo tumawag, hindi na kayo nag-chat. Dahil siguro sabihin na natin napuno na kayo, sumobra na yung lalaki at kayo naman ganun rin, umaawas na kayo, napuno na kayo. Kaya anong ginawa ninyo? Nag-no contact rule na kayo. Kaya ngayon, sasabihin ko po sa inyo yung mga bagay na nararamdaman, okay, ng isang lalaki sa mga panahon na hindi kayo nagpaparamdam. Pero mga kamamay, bago po natin to simulan, pag-usapan, isa lang palagi ang aking hinihiling. If ever na nagugustuhan nyo po yung mga love advice, yung mga recommendations, yung mga step-by-step tutorials na dapat nyong sundan at gawin pagdating sa inyong relasyon, huwag nyo naman po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin sa ibaba. Kaya mga kamamay, kung nagawa nyo na po yan, maraming salamat at umpisahan na natin. Simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na to. So ano nga ba yung ginagawa o nararamdaman ng isang lalaki sa mga panahon na hindi ka masyado o hindi ka talaga nagpaparamdam sa kanya? So, number 1. Palihim siya na umiiyak at minsan nag-iinom. Yes, mga kamamay, kung talagang desidido na talaga kayo na hindi talaga magparamdam, sabihin natin na 1 week na kayong hindi nagchat-chat, nagpaparamdam. Diyan na po mararamdaman ng isang lalaki yung pagsisisi. Diyan na po mararamdaman ng isang lalaki na sisihin ang kanyang sarili. Yung tipong kung dapat pala inilagaan ka, kung dapat pala naging mabuti siya sa'yo, dapat nandiyan ka pa sa kanya. At ngayon, nagsisisi siya, umiiyak, at nag-iinom dahil nawalan siya ng isang babaeng high value sa kanyang buhay. O nawalan siya ng katulong sa buhay, partner sa buhay. So ngayon, malaking problema yan. Ngayon niya maiisip kung ano yung halaga mo. So umiiyak talaga yan eh. May mga lalaking palihim na umiiyak. Hindi mo makikita, harap-harapan na umiiyak sila, madalang. At pag nakita mo sila na umiyak sa harap mo mismo, dyan po talaga lumalabas yung talagang kagustuhan niya na manatili ka sa kanyang buhay. Pero paminsan-minsan, yung ibang mga lalaki, talagang umiiyak sila palihim. Hindi niya pinapakita sa inyo, pero palihim silang umiiyak. Ganyan po yung karamihan ng lalaki. Palihim silang umiiyak at kadalasan umiinom. Pag nakainom na sila ng alak, doon sila umiiyak. Sapagkat sabi nga nila, kung gusto mong malaman ang katotohanan, painumin mo ng alak ang isang lalaki. Diyan lalabas lahat. Kasi sapagkat yung bigat, yung sakit, kapag may alak na, diyan na nilalabas ng mga yan. Kaya yan ang tendency mga kamamaya, sa mga time na hindi ka nagpaparamdam, palihim po silang umiiyak sapagkat nagsisisi. Nagsisisi dahil wala ka. At syempre, nagiinom din sila. Lalaki ang mga yan eh. Okay? So, maliwanag tayo dyan mga kamamaya. So, number 2. Nagdadalawang isip siya kung hahabulin ka ba niya o hindi. Yes, mga kamamay. Lagi po itong iniisip ng isang lalaki. Hahabulin ko ba itong babae na to o hindi? Baka pag nagkabul ako dito, lumayo lang. Baka pag hindi ko naman hinabol, baka naman lalong lumayo, baka lalong maghanap. So, naguguluhan. Okay? Nag-aalinlangan yung lalaki kung hahabulin ka ba o hindi. Laging ganyan ang kanyang nasa isipan eh. Niisip din niya na, ako kasi yung mali. Tapos ako yung maghahabol. Baka mamaya, maging low value ako pagdating doon sa babae. O hindi, dapat ako talaga yung nagkahabol kasi ako yung mali eh. Ang dami niyang iniisip. Maghahabol ba siya o hindi? Maghahabol ba siya o hindi talaga? So mag-iisip yan. Pero sa isang banda, pag hindi kanya hinabol, mawawalan siya ng isang kagaya mo. Mawawalan siya ng isang high value babae. At sa bandang uli, hahabulin ka na niya. Bakit? Kasi nakikita niya, ang ganda-ganda mo. Nag-aayos ka, nagpo-post ka sa social media. Kasi masaya ka. Tapos siya maiiwanang mag-isa. Muling maghahabol yan. Pero sa ngayon, kapag hindi ka nagparamdam, mag-iisip muna yan kung maghahabol ba siya o hindi. Alright? So next. Yung iba, kapag namimiss ka, idinadaan nila sa post. Yan mga kamamay. Kapag wala kang paramdam, nagpo-post sila, nagpapatama sila.
Okay? So, taas naman dyan ang kamay ng mga nakaka-relate. Kapag ka hindi kayo nagparamdam sa isang lalaki, makikita mo ang daming mga patama quotes, ang daming mga mentions. Ganyan po sila. Sa mga panahong namimiss ka, pero hindi sila, alam mo yun, hindi sila makapagsabi sa inyo. Hindi nila masabing, namimiss na kita. Hindi man lang nila kayo ma-chat kasi nahihiya o ano man, ayaw nila magmukha silang low value pero pinapatamaan na lang kayo through post. Pero gayon pa man, mga kamamaya, ako nagsasabi sa inyo, huwag kayong magpapadala. Wala sanang maging talab sa inyo yung ganong mga bagay na ginagawa sa inyo ng isang lalaki. Para sa ganon, manatili pa rin ang kanyang pangungulila, manatili pa rin at hindi mawala ang pagkamis nila sa inyo at kalaunan, habulin kayo ng mga yan at lumuha pabalik sa inyo. So, yung iba, yung iba lang naman, mga kamamay, kapag namimiss kayo, dinadaan nila sa post or sa social media. Alright? So, next. Yung iba, iniisip nila na baka meron ka ng iba, kaya talagang natatakot sila. Oo, mga kamamay, ganito yung mga lalaki kadalasan eh. Kapag ka lumayo ka, hindi ka nagparamdam, iniisip po nila na baka meron na tong iba. Baka naghanap na to. Okay? Iniisip niya na dapat pala hindi ko na ito napakawalan. Nagsisisi yung isang lalaki. Nagsisisi na dapat pala hindi ka pinabayaan, na dapat pala hindi ka sinaktan, na dapat pala hindi na siya ng babae. Ngayon, may isip niya na baka naghanap ka na talaga ng iba. Ngayon, may isip niya na baka masaya ka na talaga sa iba. Okay? Base sa kanyang nakikita sa social media mo, ang ganda mo, nagmamay-day ka palagi, napaka-blooming mo, diyan siya matatakot na baka naiwanan mo na siya, naipagpalit mo na siya. Ganyan po ang mararamdaman niya. Ganyan po yung takot na mararamdaman ng isang lalaki oras na hindi ka masyadong nagparamdam o nag-no contact rule ka sa kanya. Kaya sinasabi ko palagi sa inyo mga kamamay, napakahalaga ng no contact rule, yung hindi nyo pagpaparamdam. Napakahalaga niyan pagdating sa isang lalaki upang muli niyang makita ang value po ninyo, para muli niyang maramdaman ang halaga po ninyo. Hindi yung, alam niyo na, habol kayo ng habol. Hindi yung lagi ng please kayo ng please. Minsan kasi isipin nyo rin ang sitwasyon. Kung kinakailangan at sobra ng isang lalaki, dapat mag-no contact rule din po kayo. Sapagkat ang isang lalaki nga po, pag nag-no contact rule kayo, diyan magsisimula ang takot at maiisip na baka meron ka ng iba at pinagpalit mo na siya sapagkat puro katoksikan lang naman ang kanyang inihahatid at ibinibigay sa inyo. Okay? So next, diyan na siya mag-uumpisa o mag-i-start na i-stalk kayo. Yes, mga kamamay. Ito, kapag ka matibay talaga yung lalaki, after a week, medyo mahaba yan. Wala kang paramdam, hindi ka tumatawag. Ang hirap nito pagdating sa isang lalaki. Okay? Pag tumagal na ng isang linggo, ang hirap na nito sa isang lalaki. Siguro sa unang araw, 2 hanggang 3 araw, okay lang sa kanya. Hindi pa niya mararamdaman ang kawalan mo. Hindi pa niya mararamdaman yung pagkawala mo sa kanya. Kasi umpisa pa lang eh. Pero kapag tumagal na yan ng 1 linggo, naku mga kamamay, yun na siya mag-i-start na magtanong, sumbatan ka. Pero sabi ko nga, kahit anong chat, anong message niyan sa inyo, huwag kayong magre-reply. Pwedeng isin, pero huwag kayong magre-reply. Ngayon, mag-i-stalk na yan. Titingnan niya na yung mga social media accounts mo, yung My Day mo, at syempre pag nakita niya yung My Day mo na blooming ka, maganda ka, masaya ka, okay, mas sumaya ka, diyan siya mag-i-start na magsisi, umiyak, lumuha, pagbayaran yung mga ginawa niyong pagkakamali sa iyo. Kaya mga kamamaya, sa mga panahon na wala kayong paramdam, maging matibay kayo ha. Kasi magmamakaawa, magdadrama yung mga yan. Magsisimula yung i-stalk kayo. Alamin ang mga balita sa inyo, yung mga kaibigan mo. Actually, ang pag-i-stalk, hindi lang sa social media. Kahit sa mga kaibigan po ninyo, pwede siyang magtanong. Tanungin yung mga kaibigan mo na, Mars, kamusta ba yung kaibigan mo? Hindi ko na nakikita eh. Mga ganyan. Hanggang sa makakuha siya ng impormasyon, ganito, ganyan. Okay? Sa madaling sabi, i-stalk po kayo ng isang lalaki sa mga panahon na hindi na kayo nagpaparamdam o nag-a-update sa kanya. And last, hindi ka mawala sa isip niya. Yan mga kamamay, kahit anong gawin niya, kahit saan siya magpunta, kung talagang mahalaga ka pa rin sa kanya, talagang hindi ka mawawala sa isipan. Hindi siya makakatulog, ilang araw siyang balisa, ilang araw siyang naghahanap, ilang araw siyang malungkot, sapagkat iiwanan niya eh.
Iiwanan niyo yung mga taong nakilala niya along the road. Habang siya ay nagloloko sa iyo, iiwanan niya yon. Kasi mas magpo-focus siya sa iyo ngayon. Bakit? Mawawala ka eh. O mawawalan siya ng isang gold na kagaya mo. Aanin niyo yung mga bato na kanyang nakilala. Yung mga stones na kanyang kinulek habang kayo pa. Walang silbi yung mga yon. Ika nga panandali ang saya lang yon. Pero sa totoo lang, ang tanging yaman ay nasa iyo pa rin. Hindi kanya hahayaang mawala ka agad. Hindi niya hahayaang hindi kanya maisip. Ganyan po ang mangyayari sa isang lalaki sa mga panahon na hindi po kayo nagpaparamdam kung kaya't matatauhan talaga ang isang lalaki at madadala. Aayusin ang buhay at makikitungo sa inyo ng maayos kapag hindi kayo nag-update o biglaan kayong nag-no contact rule sa kanya. So yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga bagay na maaaring maramdaman ng isang lalaki sa mga panahon na hindi kayo nagpaparamdam sa kanya. For more videos and love advice na kagaya nito mga kamamay, huwag niyo po sanang kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po ng sarili niyong katanungan o kahit pa shoutout. Okay na din po mga kamamay. So paano mga kamamay, mahal ko po kayo ha. See you for our next vlog. Paalam.